2024 na kung saan sa ngayon po ay napaka-aktibo na ang karagatan sa northeastern part ng ating bansa at may tatlong sama ng panahon na nga po na nabuo, si 91W, 92 at 93W. Ang nandito po sa loob ng ating area of responsibility base po sa datos ng JMA o yung Japan Meteorological Agency ay maituturing na po itong bagyo at kung bagyo na rin sa datos ng pag-asa ay tatawagin na po yan sa local name na Bagyong Dindo. Hindi naman po ito ay nasahan na direktang makapekto sa ating bansa maliban po sa hahatakin nitong habagat na siya naman pong magpapaulan dito po sa ating bansa at sa ating long-range forecast ay maliban po sa mga pamumuo ng sama ng panahon sa bandang taas o dyan sa may northeastern part ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatamig po dito sa ating kalupaan hanggang sa susunod po na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon ngayong hapon ay mulak ang kalangitan with isolated light to heavy rains. Malaking bahagi po ng ating bansa mula po dyan sa may Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros, Cebu, ilang bahagi ng Bohol, ilang bahagi ng Northern Leyte, Eastern Samar, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi ng Sorsogon at Davao Region na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains sa ilang bahagi pa ng ating bansa hanggang mamayang gabi kaya mag-ingat pa rin po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman po mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals pero bayong pag-ingat lamang po kung papalaod tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pang